Ito na yung aking coconut cream. Nabili ko din to sa na grocery store. So, isa lang yung gagamitin ko kasi konti lang naman. Ay, bango. Turn on natin yung medium na fire. No? Para craving satisfied. Hindi na to siguro lagyan ng tubig. Hindi ako sure kung anong kadami na sugar yung ilalagay ko. Siguro 1 cup kasi 2 cups yung aking malagkit na rice. Hindi na ako gagawa ng yung tawag doon, yung parang latik na ewan ko, basta. Hindi na ako gagawa kasi tinitipid ko lang yung aking coconut. Mahalin kasi yung coconut. $4 yung bili ko niyan. I think $4 yung 4. Sana hindi siya sobrang dami. Ayan, halo-haloin. Ay! Ano? Kakalinis ko lang ng stove. Brown na brown. Dark brown. Mabuti meron akong dark brown. Bumula na siya. Siguro mga 10 minutes. Vanilla extract. Bumubula na yung coconut cream at saka sugar. Mga ano na to, mga 10 minutes na. Para siguro matagal mapanis. Naano ko lang to sa YouTube search. Maganda sana yung nilalagay ng iba, parang tanglad, para mas mabango. Tanglad siguro yun. Ito na yung aking sticky rice. Ay, in fairness, napakalagkit niya talaga. Bigay ko to guys yung iba sa friend ko. Wala. Hindi ko to kaya ubusin. Lumaki yung baby ko nito. Delikado to. Hala, bakit parang madami yung aking coconut? Parang madami yung coconut guys. Kunin ko yung iba ha. Baka mapalpak tayo. Nadamihan yung ano. Pangit to pag ano, sobrang dami. Ano ba to? Bakit parang maging champurado? Sana hindi maging champurado guys.
bahala, Lord, sa sa biko. Okay naman. Kaya naman yung lasa niya. Ang sarap. Creamy. Takpan ko na siya, guys, at isa muna. Cool down. Sana may down ako ng saging, sayang. Mga after 30 minutes, nilagyan ko na lang muna ng wax paper kasi wala akong dahon ng saging para hindi siya mabasa. Ayan, tsura. So, ilalagay ko na to sa ref. Ay, okay naman pala. Goods naman. Oo, bango. Nilagyan ko ng ng tawag doon, vanilla. Not bad for the first timer. I-transfer ko na ngayon ang biko. Sa amin tawag sa Ilonggo, suman. Ayan, mabuti hindi siya nagdikit. Wala akong Tupperware na na flat na malaki. Need ko pang bumili. Kulang pa ako sa mga gamit, guys. Pero ilalagay ko to siya sa ref. Para mag-cool. Para siya, lumamig. Kasi gusto ko yung malamig. Wala, sobrang dami nito. Nag-dry naman siya. Sayangan ako, guys, sa aking balinghoy. Kaya, mahal pa naman to. Parang nasa $6. Dalawang ganito. Kaya lutuin ko na. Gawin ko na lang ukoy. I-half ko lang. O, i-half ko lang siguro. Gusto ko sanang gawin yung yung puto. Ay, puto. Yung isa. Ay, maganda pa pala. Very good. Ay, pwede palang i-grate ko to, no? Ko na. Grated. And then, i-freeze ko. Kasi yan naman yung mga nakikita ko. Basta i-freezer mo lang daw. Nung bata pa kami, guys, ito palagi yung kinakain namin. Madami kaming ganitong tanim. Nung nakatira pa kami sa Gimas. May malapa doon na lupain, kaya pinaniman namin ng balinghoy, saging. Naalala ko pa to. Palagi kami ni mama nagtatanim nito. Tapos, pag may nakukuha siyang mga worms or yung tinatawag na lago, yung lago. Ay naku, naiiyak ako kasi natatakot ako, guys. Ang laki-laki pa naman. Katamis. Ito palagi yung merienda namin. Mas maganda pa ngayon kanyang buhay. May enjoy mo. Pag nagtanim ka nito, yung ginagamit namin yung stalk. Yung stalk ng cassava. And then, dapat pahiga. Kung magtanim ka, paslant lang pala siya, paslant. Huwag mong straight. I-cut mo lang siya ng mga 6 inches. Noon, magaling ako nito magbalat. Ang tagal din kasi na hindi na ako nakapag nito. Kasi nung hindi na ako nakapagbalat ng mga ganito. Bata pa ako noon. Mga 8 years, mga 6 years old, 7 years old, hanggang 8 ako doon kami nakatira. Then lumipat kami sa sa Negros ulit. And then sa Negros, yung place namin, hindi na siya province din, pero hindi na siya parang bukid. Sa relocation area kami. So madaming bahay. So hindi na kami nakapagtanim. Pero noon may mga space pa. Nung may mga space pa na wala pa masyadong bahay, nagtatanim ako, guys. Kalabasa, siguro mga 8 years old ako.
Nagtatanim ako ng mga kalabasa, okra. Natutubo sila. Pero ngayon, bakit pag nagtatanim ako, hindi na sila tumutubo? Depende siguro sa lupa. Kaya, hindi ko kinakahiya na may mga experience ako na ganyan. Tawagin kong taga-bukid. Ay, walang masama sa taga-bukid, guys. Masarap nga yung buhay sa bukid. Lahat ng kinakain mo, fresh. May mga the best ka na childhood memories. Pero konti lang yung mga friends ko doon. Sa Guimaras kami. Kasi, yung lugar namin, wala masyadong bahay. So, kami lang yung kapitbahay. At hanggang ngayon, friend ko pa din sila. Pumupunta pa din ako. Nung umuwi ako ng Pilipinas, kaya pumunta ako ng Guimaras. Kaya akala ng ibang follower ko, taga Guimaras ako. Taga Negros ako, guys. Pero yung uncle ko, namatay na siya. Doon sila nakatira. So, yung asawa niya na lang. Kaya palagi kami doon pumupunta. Pumupunta pa rin kami doon. Yung kapatid ni Papa. Pero Negros talaga kami. Lang kami doon, naglipat. Kasi walang magandang trabaho si Papa sa Negros. So, lumipat ng Guimaras. Nag-work din siya sa construction. Same pa rin. Mahirap pa din yung buhay. Pero doon namin natutunan na sa Guimaras, nagbenta kami ni Mama ng ginamos, yung bagoong. Galing pa yan ng Negros. Yung lolo ko, yung grandfather, yung kapatid, yung father ng papa ko, yung pension niya, mostly, siya na po provide sa amin. Kasi mahirap. And then, binibigyan niya ng kapital si mama para pang negosyo. Kaya iyon, nagbenta kami ng bagoong. Kaming dalawa ni mama yung naglalako ng bagoong. Kahit malayo. Bata pa ako. Yung lolo ko, kahit saan kami mapunta, guys. Kahit nung maliit pa kami. Madami siyang anak, pero sa amin talaga siya nakatira. Kasi siguro sa ibang anak niya nahihiya siya. Or siguro nakakarinig siya ng mga ano-ano. Pero sa amin, ewan ko, sa amin talaga, kahit yung mga cousin ko minsan, pag may pumupunta, sa amin sila stay. Parang komportable daw sila sa bahay namin. Sa amin, depende siguro sa tao. May mga kapatid naman si Papa, pero kami ba parang wala kami reklamo. Everyone sa bahay namin welcome. Kaya siguro, kung mga family kami o bisita, sa bahay sila namin palagi nagsistay. Si lolo kahit namatay, then yung kapatid niya, yung lola ko, 92 years old na siya nung namatay. Sa amin din, kami din yung kumukup sa kanya. Ang tiyahin ng papa ko, siya yung nagpalaki. Storytelling pa ko dito. Ayan, wow. Diba? Food processor ko lang to, guys, para mabilis ko siyang makudkud. Para mapino. Ito na ngayon yung kasaba. So, i-grate ko na lang, ko na lang to, lagay ko na lang sa food processor. Ako muna ito, konti-konti lang. Kasi, marami nagpalit ako ngayon ng ukoy. Ay, lahat na, muntik na akong big help talaga pag may mga food processor kayo, guys. Chopper. Damihan ko naman. Finally. So, yun, guys, no? Daming nagsasabi sa akin na
na nakuha lang daw ako ni afam or ng asawa ko, nakaahon sa kahirapan. I mean, hindi ko naman yan pinakahiya. Blessing yan pag nakapag-asawa ka na iaahon ka sa hirap. So, ayun, yung buhay namin noon. And then, bata pa ako. Yun siguro, bakit parang marunong na ako sa buhay, bata pa ako. Kasi, maliit pa ako madami. Si mama, nag-abroad siya. Matagal din siya sa Middle East. So, yun. Siguro mga 8 years old ako, or 9 years old. Nasa Gimaras pa kami, ako nang sabi sa kanya na, "Ma, mag-abroad ka na lang." Kasi yung mga kapitbahay namin, nag-abroad sila. So, sabi ko mag-abroad ka na lang. So, yung first abroad niya, sa Jordan. Ano na siya? Mga 2 years. And then, 2 years, 2 years yata. And then, sa Kuwait. Then, after nun, sa Saudi. So, matagal din. Halos 11 years na si mama sa abroad. Then, umuwi din siya every 2 years. Kasi yung kontrata 2 years lang. And then, si papa nagtutrabaho din siya sa Unilab, driver, bumalik na kami sa Negros. So, medyo gumaan na yung buhay namin doon. So, ako elementary, hanggang high school, hanggang senior high. So, si mama at si papa nagtutrabaho. Nag-stop lang talaga sila nung pandemic. Tapos, yung brother ko, nag-graduate na siya sa maritime. Seaman yung course niya. So, yan yung rason bakit si mama tumagal sa abroad ng ilang years. Kasi gusto niya mapagtapos yung kapatid ko na lalaki. So, thank God. Kasi nakapagtapos na siya. Ngayon may work na siya. Matagal na rin siya sa work niya. At doon nakilala ko yung asawa ko. And then, hindi naman mayaman yung family ko. So, yung nag-stop na mag-work si mama sa abroad and then si papa. Kasi pandemic, may naipon silang konting pera, bumili kami ng bumili si mama ng sasakyan ba na ng mga vegetables na mga or prutas, or mga saging. Pero nabili na yun sa ipon niya ng ilang taon din. Yung sasakyan, pero ngayon nasira na kasi second hand lang yun. So yun yung ginamit nila. May puhunan konti na natira sa pag-abroad niya. Puhunan na pang tinda ng mga gulay, prutas, saging. So yan yung nagsalba sa amin during pandemic. And then, nakilala ko yung asawa ko, mga after naman ng pandemic. May pandemic pa, pero patapos na. Pero hindi pa siya pwedeng pumunta dito. Chat-chat ako sa kanya. Ayun, doon kami nagkakilala. Pero yung brother ko, naghahanap pa siya ng trabaho sa Manila. Pinasukan niya din. Kahit nag-graduate siya, syempre, sa Pilipinas, kahit graduate ka, kahit police, seaman ka, need mo munang dumaan sa butas ng karayom para makapasok ka sa trabaho. Especially pag wala kang backer. Pero mabuti na lang yung brother ko. Lahat pinasukan niya. Nag-work siya sa grocery, naging bagger siya. Nag-work din siya sa tawag doon, sa lechon manok, sa mga manukan, sa Manila. So, yan yung ginagawa niya para makaipon siya ng pera. And then, pinapadalhan niya din yung parents ko kahit konti lang din yung kanyang salary, nagpapadala siya. And then, hanggang doon, nag-apply siya sa mga seaman. So, ewan ko basta nag-apply siya sa company at natanggap siya. So, ngayon, pangatlong sakay na niya. And, thank God na nakarao. So, ngayon, dalawa kami na tumutulong sa family namin. At ako, nakapag-asawa rin ako sa asawa ko na Amerikano. At, thank God kasi generous yung napangasawa ko. I mean, hindi naman siya mayaman. Hindi naman kami mayaman. Hindi mayaman yung napangasawa ko pero generous siya. Generous siya when it comes especially sa family or kahit nga sa hindi ko family, mapagbigay yun siya. Pero dapat wag lang nating abusuhin. So, yun yung sabi ng iba na gold digger daw ako kasi nakapag-asawa ako ng foreigner, piniparahan mo lang. I mean, kung love nyo naman, nagawa ko. Kung love nyo yung isa't isa, hindi yan gold digger.
sadyang destiny mo lang talaga yung ganyang tao, no? Para yan sa'yo. Blessing yan ni Lord. Sa mga nagsasabi na yung family ko daw umaasa lang sa asawa ko. Ay nako. Yung parents ko, napakasipag yun hanggang ngayon. Kahit dalawa na kami ng brother ko nagpapadala, nagbibenta pa rin yan sila. Nagbibenta sila ng mga niyog, ng as in, kahit ano na lang may benta nila. Kasi ayaw nila na nakaasa lang sila sa mga anak nila. Kasi alam nila may buhay din kami dito. Ako, nagbabayad lang ako kasi yung sister ko ngayon, nag-aaral siya ng college. So, dalawa kami ng brother ko. Or ako na nga lang, sabi ko, sinaawa din ako sa brother ko kasi may pinag-iipunan din siya. So, sabi ko, ako na lang magbabayad ng tuition. Ako yung magbayad ng tuition ng kapatid ko. Kasi may kita naman ako dito. Hindi ko yan hinihingi sa asawa ko. Pero sabi ng asawa ko, if may kailangan, we can pay for it as long as meron kami at afford namin. Kaya, hindi niya ako niyan kinikwentahan. Pero, sa akin naman, nahihiya ako. Siyempre, hindi natin alam. Mas mabuti na lang na meron ka ding income na iyo. No? Kaya napapasalamat talaga ako na dito sa pag-vlog ko, nakatulong ako sa family ko na galing talaga sa bulsa ko. Hindi galing sa asawa ko kahit wala akong trabaho dito. Kaya kung nakaahon man kami sa hirap, dahil din yun sa pagsisikap din ng family ko, ng parents ko. Siyempre, yung trabaho ng mama ko sa abroad ay hindi rin basta-basta. Nakauwi na nga lang yan ng pandemic kasi may libre na ticket. Diba? May libre na ticket. Pero thank God kasi may mga amo ni mama mababait naman, okay naman. Hindi siya nagka-problema. Umuwi na lang siya. Umalis si mama, grade 1 ako. Grade 1 ako guys. Yung sister ko, siya, kinder. Ngayon yung sister ko, second year college na siya. Kinder, tapos ako, grade 1, yung brother ko, siguro grade 3 o grade 4. Yung brother ko, siya niya nagluluto sa amin. Kasi si lolo namin matanda na rin. Namatay na lang yung lolo ko nung senior high na ako, grade 11. Brother ko, siya yung nagbabudget. Tapos minsan ako din. Bata pa kami guys, mga nasa mga nasa grade 3. Yung brother ko, siguro grade 6 na. Grade 7 na siya, grade 7. Nakauwi na kami ng Negros. So, maaga pa yan kaming gumigising, 3 kami. Kasi siya yung nagluluto, siya yung nagsasaing. Minsan si lolo ko, kasi maaga pa yung gumigising, siya yung nagsasaing pala. Kami lang nagluluto, bumibili lang kami minsan ng ulam para sa school. Kahit may work si mama at si papa, nagtitipid talaga yan sila. Yung baon namin, hindi sabihin na may trabaho yung mama at papa ko. Ang baon namin malaki. Yung baon nga namin guys, 10 pesos, naalala ko. Then, nung grade 1, 10 pesos or 5 pesos. 5 pesos siguro. Lang yan, sakto lang talaga yan. Na pangkain namin. Kasi nagdala kami ng kanin. Yung extra, may tubig na rin kami nadala. Yung kanin, dala na rin libre. Yung pancake, naalala ko palagi yung pinakain ko sa school, pancake. Nasa lang yun? Nasa 1 pesos or 2 pesos. Yun lang. And then fishball. Fishball na tag 50 cents. Tama, 50 centavos. So, bumibili ako ng 4 na piraso. 2 pesos, goods na yun. 4 na piraso na yan. Survival lang. Kasi nag-iipon din si mama. Hindi ba siya yung abroad magarbo kasi yung sa kanya pinapagawa yung bahay namin, nag-iipon siya para sa tuition ng kapatid ko, pangbaon na. Si papa, siya yung yung sweldo niya, baon niya namin 3 every week. So once a week lang yan umuwi si papa sa bahay kasi nagde-deliver siya sa Unilab and then sa Potato Giant. Yan yung work niya noon. So nadedestino siya sa ibang lugar. So, minsan, pinapadala lang yung pera sa amin or umuwi siya once a week. And then, yun,
Pasalamat ako na kahit magkalayo yung parents ko, yung father ko never yan nagloko. Yung ano ba, hindi nagka-problema si mama sa kanya. Hindi sila naghiwalay. Yan no, kasi minsan pag abroad ay madami talagang nasirang pamilya. Pero ako masalamat ako kasi yung family ko buo kahit malayo ng ilang taon. Tapos priority talaga nila yung family. Family first. Kasi alam naman ni Papa na trabaho ni Mama hindi din madali. Then yung trabaho niya same din. Then ako noon sa school nagbebenta ako, binibigyan ako ni Mama ng kapital, nagbebenta ako ng mga pulveron, munchkin, kahit ano lang. Binibenta ko, hindi ako nahihiya. Kaya hanggang ngayon siguro, negosyante pa rin yung mindset ko kasi si Mama negosyante. Ay! Sa kanya ko yun natutunan lahat. For me, dream ko din na makapag-asawa ako ng foreigner, guys. Kasi, hindi naman talaga na yan talaga yung exact na, yan dapat yung pangasawa ko. I mean, gusto ko ba na makapag-asawa ako ng foreigner? Pogi sila, mga pogi. And especially, syempre, pag nasa foreigner ka, madami kami kasing kapitbahay noon na foreigner, ang ganda ng buhay nila. May practical ba? Kahit bata pa ako, yan yung nasa isip ko. Gusto ko yung foreigner, guys, maganda yung lahi. And then, magaganda ang bahay nila sa Pilipinas. Yan yung kahit bata pa ako. Tapos syempre, bakit ka mo na mag-asawa? Kaya sabi ko, ayaw ko mag-boyfriend kung wala naman, kung hindi ka naman mabuhay. Kasi syempre nakikita ko din yung sitwasyon ng mga kakilala ko, mga kapitbahay ko. Ang hirap. Minsan pang bigas, pang ulam, wala. Kaya yung iniisip, tinatakoy talaga yan sa utak ko, guys, na ayaw ko talagang mag-asawa. Syempre nag-aral naman ako, nag-graduate naman ako. Pero kasalanan ko ba yun kung nakatagpo ako ng lalaki na bibigyan ako ng magandang buhay? Hindi mayaman, pero at least, yung hindi ka ba naghihirap talaga. Kaya sabi ko, mag-asawa ko, piliin ko na lang yung lalaking responsable, yung masipag. Ewan ko bakit. Siguro, yan din yung nag-inspired sa akin. Bakit? Bata pa ako. Ayaw ko ng mga lalaking manligaw na wala naman. Yung papatol ka lang kahit sino, basta may boyfriend ka, naku. Ayaw ko na. Ilalagay ko na dito kasi i-freeze ko. Kaya sa mga bata dyan, isipin nyo talaga. Isipin nyo talaga yung future nyo. Huwag lang na basta pogi or papatulan na agad. Ahanin mo yan yung itsura. Kung hindi ka mabuhay, pabuntis ka lang, tapos hindi ka naman mabuhay, naku. Ka lang, nag-waste ka lang ng time mo. As long as tapos ka nang mag-aral, okay na yan. Pero kahit tapos ka pang mag-aral, prioritize mo muna yung family mo, yung self mo, enjoy mo muna yung life. Ako, kahit maaga ako nag-asawa, guys, na-enjoy ko yung life kasi dahil sa asawa ko. Nakapunta ako sa iba't ibang lugar. Yun bang sinuspoiled niya ako. Binibilhan niya ako ng mga gusto ko. Hindi niya ako pinitipid. Nakapunta na ako sa, nakatour na ako sa Pilipinas, sa mga tourist spot na sikat. Hindi naman sa pagmamayabang na ganyan, pero yun, ba na-experience mo din yung ganyang bagay? Kasi sa akin lang Kung napangasawa ko, siguro yung walang-wala din. Na lang. Hindi naman importante talaga na makapag-trip-trip ka. Pero yun bang nai-enjoy mo yung youth mo? O yung youth. Kahit may asawa ka na, nai-enjoy mo pa rin yung life mo. Kaya ko, guys,
Huwag kayong masasaktan kung sabihan kayo na gold digger pag nakapangasawa kayo ng foreigner. Kasi yung iba nagsasabi ng ganyan. Gusto din nila ng foreigner pero hindi sila hindi sila siguro nagustuhan. Or hindi siguro para sa kanila. Kaya yan na lang sinasabi nila pag may foreigner ka, ginagawa kang katulong, gold digger ka. Ako. Kasi kung gold digger ka, siguro madami na akong lalaki sa buhay ko na pinipirahan ko lang kahit matanda papatulan. Wala namang masama pag matanda. Yun bang papatulan mo lang dahil sa pera, hindi ka faithful, hindi ka loyal, hindi ka honest. Yan yung tinatawag na gold digger. Yung tawag sa amin na nakapag-asawa ng foreigner, na faithful sa asawa nila, yun ay true love. No, di ba? Bakit? Hindi ba kamal-mahal yung mga itsura ng foreigner? Yung pupogi nila? Hindi ba yun kamal-mahal? Hindi ka ba mai-in love sa mukha nila? Ay, naku. Ako, unang kita ko lang sa asawa ko, parang maiihi na ako, guys. Kasi ang pogi. Tapos green pa yung mata. Tapos macho pa. Ang bago pa lang kami kakilala. Ay, naku. Bakit ka naman habulin pera lang? Yung pera, given na yan, guys. Kasi may trabaho naman yan. Tapos pag may magkaanak kayo, maganda pa yung lahi nyo eh. Tapos yung mga foreigners, sweet pa yan sila. Oh, ikaw, manonood ka dyan, maghanap ka na din. Sweet pa yan sila, guys. Hindi ko naman nila lahat, pero mostly. Yun bang thoughtful sila, caring. Kasi yan yung asawa ko, kaya nasabi kong ganyan. Kaya blessing pag may ganyan kang asawa. Maka-Diyos. Tapos yung in-laws ko, mababait pa. Mababait yung mga in-laws ko dahil generous din sila. Napaka-generous nila. Tapos, hindi yan sila nakikialam sa sa relasyon ng anak nila. Hindi sila yung tipo na na mapagmataas. Na pag may asawa or may mga girlfriend yung anak nila, questionin talaga nila. Hindi yan sila ganyan. Sintabi lang kasi mostly sa mga Pilipino, ganyan sila sa mga sa mga girlfriend or boyfriend ng anak nila. Yun bang makaasta. Parang, ay, basta. Daming issue. Ay, dito. Pasalamat talaga ako na yung in-laws ko, wala yan silang issue. Hindi yan sila pakialamero sa marriage ng ng anak nila. Iba yung kanilang kultura. Meron naman sigurong ganyan, pero I think mostly hindi sila pareho sa Pilipino. At pag may mga kasalanan yan sila sa anak nila, palagi yan sila nagsusorry. Yan kasi yung asawa ko. Parang hindi ba sila nahiya mag-sorry sa anak nila sa Pinoy? Ay naku. Pag nanay ka, pag ikaw yung parents, kahit kasalanan mo, hindi ako magsusorry. Bakit ako magsusorry? Anak lang kita. No, di ba ganyan? Kaya yan yung natutunan ko dito. Ito na guys, konti lang kasi ako lang naman yung kakain. Halo ko na asin, konting sugar, para medyo manamis-namis. Konting asin lang. And then turmeric powder para mag-yellow. Onion powder, garlic powder. And then konting magic sarap or wow sarap. Konti lang. Maganda to pag i-deep fried nyo para crispy. Talaga. Para crispy. Ito palaging kinakain ko. Merienda ko to sa Pilipinas. Nagbibenta kasi sa amin ito. Palagi siyang naglalako ng ganito. Ilang times na akong gumawa. Nilalagyan ko kasi ng itlog kaya hindi ko ma-perfect. Crispy pala. Magiging crispy pala siya pag walang itlog. Harina lang. May 10 pesos ka.
May dalawang binangkal ka na kasi tag 5 pesos each. Dito, magluto ka. Pero maganda rin magluto ka kasi alam mo yung ingredients na nilalagay mo. Ito na yung ukoy guys. Napiprito pa ako ng 2 piraso. Ano? Sarap. Crispy. Mabango. Hey babe. Hey, I was calling you a question. Guys, yung ukoy, nakagat ko na yung yung isa. Sarap. So, may aking merienda, tapos meron akong biko. Yung biko, guys, bigay ko yun ng iba sa friend ko. Package na naman na dumating. Walang katapos ang package to. Hindi na talaga kami. Hindi pa talaga kami nakapag-unbox. Pero ito yung in-order ng asawa ko. Ito pala yung Halayan clothesline. Ito. Yung na-order ko guys na ceramic na flower vase. So guys, diba? Nilagay ko dito konti. Cute naman siya tignan. Pwede ko tong ilagay sa namin sa bedroom. Or sa mga corner dito. Ito kukunin ko to. Kasi ilagay ko to. Ito na yung aking mga flower vase. Ayan. Kinuha ko yung ibang mga dried plants. Nilagay ko, dried flowers. Dried flowers ba tawag? Nilagay ko sa isang vase. Ito fake flowers to guys, pero soon bibili ako ng ng real, yung totoo na flower. $2. $2 din to. Sobrang mura. Yung kaniyang final look. Aba, may pa-final look pa. Dito ko na lang ilalagay sa center table. Ilagay ko na lang dyan. Kasi parang wala na akong space. Diyan na yung aking asawa, guys. Dumating na siya. Ay, hindi pala sabi ko na, guys. Pinasok niya pala sa loob yung yung basurahan. Hello. Pardon me? Yeah. What did you do today? That time is so big. Yeah, it is. We gotta go get wine. No. Is that thing on the inside out? Huh? If your dress is on the inside out. No. It's not. It's really like this. You like it? Yeah. It's from Ross. Nice. We need to Oh, go. tired. Yeah, we gotta go. It's not scripted. Hindi yung scripted, guys. Huh? That's the real life. That's what happened every time my husbands go home. Normal routine, normal routine. Wow, Coke again. Coke again. You just drink the whole thing, babe. I never, for like, it's just like 5 days. 5 days. And then you drink it all. That's not good. It's not healthy. Okay, we're gonna go. Okay. Let's go.
I need to go. It's already 4:01. I need to get my stepson at school. Making my husband's omelette. Request for dinner, omelette. Wala siyang spice minsan, guys. This one is for me, lumpia at saka rice. Saming cheddar cheese at bacon. May bacon yan sa loob. Luto na, guys. Then after nito, ipapatry ko sa kanya yung suman. O yung ano pala, yung biko na niluto ko. Ipapatry ko sa kanya. Oh, ang lucky. This is dinner. Dinner time. This is his dinner. Parang breakfast. Ang breakfast food, guys. Guys, kain. Konting rice. Kasi hindi ko talaga kaya mag-diet. Ewan ko. I'll take it. We'll share. Thank you. Okay, share. Yeah, we're gonna share. Thank you, baby. Hindi siya muna magpapakita sa camera kasi yung face niya. It's fun. Can I try lumpia, babe? What do you got inside of it? Vegetable. Mom? Vegetable. Beef. Mga madam, ito na yung biko na niluto ko. Biko, it's my first time. This is your first time making this? Yeah, first time. Huh. And it looks like this because I have some coconut milk. I don't have, what is it called? Someone to sue. Kasi, hindi siya mabasa. Ay! Yung papel. I need to take it off. What is this? The parchment paper. So like, what is The biko, you forgot? what is it? Is it rice? It's made of sticky rice. Wala, nagdikit. Yup. And then, Is it clean? I have a little oil in here. Okay, alright, that's clean. Frozen na. That's a lot. I'm gonna try to. For like how many weeks now? I don't know what type of biko is this. Is there any crazy ingredient here that I didn't know about? There's only milk, coconut milk, and brown sugar. That's the one you tried last time. Yeah. But Gemma made it. She made a better one because I don't know how to. It's my first time to do it. Yeah, it's good. I Mm. like it. I can taste the coconut. Yeah. Yeah. It's You not did too good. sweet. No, it's good. Tastes good, guys. I like it. Hindi siya masyadong matamis. Hindi siya masyadong matamis. Yeah, yummy. Not bad for the first timer. No, it's good. You can bring some to your workmate. Maybe Mike Yeah. wants to try. I think he will try it. So I'm gonna put it here. Bring it tomorrow. So bukas, guys, I'm gonna give some to my husband's workmate because it's like he eats different kind of foods, even dinuguan, he eat it. Wow, you like it, huh? Yeah, it's good. I'm so happy that you liked it. So tomorrow, my husband will gonna bring this to his workmate, and it's their first time to try it. Thank you so much, guys, for watching, and I'm glad that my husband likes it. And it's my first time to make it, so it turns out good. Thank you so much for watching, guys, and if you want to follow us on Facebook, my name is Maria Rose Vlog 2 with blue mark check.
with 595,000 subscribe, 595,000 followers. And if you want to follow us in TikTok, my name is Rose Mondia. The picture is just me and my husband. And don't forget to like, share, subscribe our YouTube channel, guys. God bless you all. Thank you so much.